Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. China magpapadala ng malaking puwersa laban sa civilian supply mission sa Scarborough Shoal, pero atin ito coalition hindi patitinag sa mabigat na presensya sa West Philippine Sea. Dating PIDEA agent na si Jonathan Morales tinawag na congenital liar ng isang senador. 2 pisong rollback sa gasolina ipatutupad ng oil companies bukas. Diesel at kerosene may bawas presyo rin. Sa Today in Metro, ammonia tumagas sa isang planta ng yelo sa Pasay City. Sa MBC TV correspondents, Commission on Human Rights, iimbestigahan na ang sunod-sunod na patayan sa Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Creamline huwagi sa 2024 PVL All-Filipino Conference matapos talunin ang Chocomucho. At sa Showbiz Spotted, Thai BL stars Off Gun at Pon Puin may back-to-back kilig treats sa Fan Day 13 in Manila sa Hulyo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nangangamba ang isang analyst na magpapadala ang China ng malaking puwersa bilang pangontra sa civilian maritime mission ng atin ito coalition sa Scarborough Shoal. Gayunman, tiniyak ng Philippine Coast Guard ng tagapagsalita nito for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tarella na nakahanda silang umagapay para matiyak ang isang ligtas na misyon. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel. Yuel at Karen, magpapadala ng malaking puwersa ang China para subukang pigilan ng ikalawang civilian mission ng atin ito coalition. Yan ang nakikita ng independent security analyst si Ray Powell batay sa monitoring ng Gordon Knott Center for National Security Innovation ng Stanford University. Ayon kay Powell, hindi bababa sa 4 na Coast Guard vessels at 26 na malalaking maritime militia ang maaaring maispatan sa paligid ng Bao de Masinloc, mas kilala bilang Scarborough Shoal bukas. Ito man ang pinakamalaking blockade ng China sa teritoryo na o sa simula nang magsimulang magbantay si Powell. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Akbayan Party President Rafaela David, sinabi ng atin ito co-convener na hindi patitinag ang grupo sa pagsasagawa ng ikalawang convoy sa West Philippine Sea. Ikinalulungkot man pero hindi na umano ikinagulat ng koalisyon ang tangkang pagsindak ng China sa nasabing misyon. Nauna nang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarella, na magde-deploy ng 44-meter vessel ang kanilang hanay para sa bayan ng atin ito. Sa hiwalay na interview ng DZRH News, ipinahayag noon ng atin ito co-convener na si Ed De La Torre na kabilang sa kanilang pinaghahandaan ay ang paggamit ng water cannon ng China sa misyon. Iniredy na rin ng Akbayan Party at ng atin ito coalition ang mga boya, langis at iba pang supplies na donasyon sa mga mangisda sa operasyong sisimula na sa Mayo 15. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang balita, nag-abiso ang Maynilad sa mga barangay na pansamantalang mawawalan ng tubig dahil sa isasagawang regular maintenance activities ngayong linggo. Sa kanilang anunsyo, ang naturang water interruption ay mararanasan sa ilang lugar sa Quezon City, Las Piñas at Parañaque. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Pinaalalahanan ng Maynilad ang ilang lugar sa Quezon City, Las Piñas at Parañaque na maaapektuhan ng water interruption sa isinasagawa nitong maintenance activities na mag-imbak na ng tubig bago pa magsimula ang operasyon. Sa inilabas na anunsyo ng Maynilad, isasagawa ang maintenance work sa off-peak hours
upang masiguro na hindi lubusang maabala ang kanilang mga customer. Nagsimula na ang decommissioning sa lungsod ng Las Piñas kahapon, 12 ng Mayo sa Almanza 1, Kaa, Manuyo 2 at Pulang Lupa. Magkasabay naman na mawawala ng tubig sa Almanza 1 sa Las Piñas at BF Home sa lungsod ng Parañaque. Alinsunod sa naka-schedule na diagnostics, bukas hanggang 15 ng Mayo mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4. Magsisimula ang pressure test sa 8 barangay sa Quezon City ngayong araw hanggang Linggo, 20 ng Mayo alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang ilan pang barangay sa lungsod ay makakaranas din ng interruption, dala ng line maintenance at declogging sa araw ng Martes na magtatapos sa Miyerkules, alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw. Humihingi ng paunawa ang Maynilad sa mga maaapektuhan ng operasyon. Giit nito, ang regular maintenance activities na kanilang isinasagawa ay para mapanatili ang maayos na kondisyon ng kabuoang water distribution system sa nasasakupan nito. Para sa MBC TV Network News, ako si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sisimulan na ng Kamara ang plenary debates sa isinusulong na amyenda sa Rice Tarification Law. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layo ng panukala na palakasin ang kompetisyon sa rice industry at mapababa ang bigas sa presyong abot kayang halaga. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Sisimula na ngayon sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong maibaba ang presyo ng bigas. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang masusi at mabilis na pagtalakay ng Kamara para mapagtibay ang panukala sa ikalawang pagbasa sa araw ng Miyerkules. Ayon kay Romualdez, ang hakbang ay para mabawasan ang halaga ng bigas na malaking tulong sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap. Inaasahan na agad na pagsisimula ng debate sa sandaling i-endorso ng Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan ni Quezon 1st District Representative Mark Enverga ang pagtalakay sa RTL amendments. Layunin ng substitute bill na palakasin ang kompetisyon at kakayahan ng rice industry na matiyak na may mabibiling bigas ang mga Pilipino sa abot kayang halaga. Kasabay ng pag-aproba ng komite ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na isa-certify niya bilang urgent bill ang panukalang amyenda sa RTL. Umaasang House Speaker na maisa sa batas ang amyenda sa RTL sa Hulyo at maibaba ng hanggang 30 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas. Sa pagtaya, bababa ng 10 to 15 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas kapag naamyendahan ang Rice Tarification Law. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinauubaya na sa Department of Health ang pagtatanggal sa lisensya ng ACE Medical Center sa Valenzuela City. Ito'y dahil sa kontrobersyal umano nitong palit-ulo scheme. Paglilinaw ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, ang Health Department ang may jurisdiksyon at kakayahan para tuluyan ng mapasara ang naturang ospital. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Ipinauubaya na ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian sa Department of Health ang pagbawi sa license to operate ng ACE Medical Center kaugnay ng palit-ulo scheme. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Gatchalian na bagamat tuloy ang pagsasampa nila ng kasong kriminal sa mga tauhan ng ospital, hindi nasakop ng kanilang jurisdiksyon ang pagbawi sa lisensya ng ACE Medical Center. Well, ang una pong hakbang na pag-agrihan ho namin kasama po ng victim, pagtapos po ng press con natin last April ay pumunta po ako kay Secretary Ted Herbosa, nakipag-ugnayan po sa DOH. At ang DOH kasi ho ang nagbibigay ng lisensya po for these private institutions to operate. So yun ho ang ginawa ko ho. Ako po yung nagsulat at nakaharap ko po si Secretary din. At yun po ang hakbang na ginawa ho namin na ano ho talaga ho ay hopefully ho, DOH na lang ho magdesisyon kung tatanggalin ba ho ang kanyang lisensya or papa-operate pa rin ho sila dito sa aming lugar, no? Okay. Dahil medyo sa akin po as mayor, very limited rin po yung kakayanan po ng lokal na pamahalaan ho pagdating po sa mga ganitong bagay. Samantala, sinabi ni Gatchalian na hindi lamang sa Valenzuela City nangyayari ang ginagawang pagkukulong sa mga kaanak nang na-admit sa ospital na hindi pa nakakapagbayad. After ho ng press con natin, may lumapit na po na taga Bulacan, may lumapit po na taga Cebu.
Ganun. At Seryoso. naniniwala ho ako pag sa tulong nyo ho at saka sa akin pong request na lumapit ho sila, marami pong lalapit pa rin na may similar stories. Umaasa naman ng alkalde sa agarang pagpapalabas ng bagong warrant of arrest kaugnay ng dalawa pang lumutang na naging biktima rin ng palit-ulo scheme. Una rito, naglabas na ng warrant ang Valenzuela Metropolitan Trial Court laban sa mga tauhan ng ospital na sina Maria Cristina Eugenio, Raymond Masaganda at Samuel de los Santos sa kasong slight illegal detention pero agad din silang nakapagpiyansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news sa mga motorista. Magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis bukas. Sa magkakahiwalay na abiso, 2 pesos ang rollback sa kada litro ng gasolina, 50 centavos naman sa diesel, habang may bawas presyo rin na 85 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Energy Department, resulta ito ng kumalmang presyo ng krudo sa Asian trade bunsod ng napanatiling mataas na US inventories at lumakas na dolyar. Sa mundo ng volleyball kasabay ng Mother's Day kahapon, binigyang dahilan ng Kimline ang kanilang fans para sa isang double celebration matapos itong makuha ang titulo sa 2024 PBL All-Filipino Conference. Tinalo ng 4-pit champs ang sister team nitong Choco Mucho sa isang 5 thrilling sets. Ang winning moment ng Cool Smashers tutukan sa report na ito. Valdez serving. Wong chasing. PBL wins the championship for Creamline. Nagtagumpay ang Creamline Cool Smashers na makuha ang ikawalo nitong Premier Volleyball League title. Ito ay nang tapusin ng kupunan with the win ng Game 2 ng finals ng 2024 PVL All-Filipino Conference in a 5 thrilling set at muling dominahin ang kanilang sister team na Choco Mucho Flying Titans. Sa pagsisimula ng laban, pumabor ang laro sa Flying Titans, ending first set with 20-25. Pero nais pang ipagpatuloy ng Kimline ang kanilang naging panalo sa Game 1, dominating the second at 25-20. Sa third, bagamat sinubukang ma-extend pa ang panalo sa set, nakuha ng Choco Mucho ang advantage with close 22-25. Pero agad sumagot ang Kimline sa fourth set with another close 25-22 at tinapos na ang conference sa fifth and deciding set at 15-11. Pinangunahan ng finals MVP na si Gemma Galanza ang 4-peat champions with 20 points. Nakikita ko lang sa mga mata ng teammates ko kung gaano kagigil yung gusto nilang mapanalo yung mga laro. And ayun nga, sobrang dami talagang nangyayari sa amin this season. And nandito na kami, so bakit pa kami susuko, di ba? So kaya ilalaban talaga namin hanggang dulo. Matinding team effort ang ipinakita ng Kimline with Bernadette Pons delivering 17 markers, Tots Carlos with 16, Pangs Panaga with 13, and Kyle Negrito giving 23 excellent receptions. Matapos ang palitan ng panalo sa unang 4 na sets, nakapagtala ng 6-2 advantage ang Kimline sa last canto. Pero dahil sa straight hits mula kay Cici Rondina at Royce Tubino, naibaba ng Choco Mucho ang kalamangan sa isa. Having the score at 12-11, nagpakawala ng hit at nakapagtala ng isang block si Pons to put them at the championship point. And the Bea de Leon drop sealed Kimline's victory. Dahil sa panalong ito na ang ikawalong titulo sa PVL at ika-4 naman sa All-Filipino Conference ng Kimline. Sa aking pagbabalik Smart Omega Empress, ire-representa ang Pilipinas sa MLBB Women's Invitational sa Saudi Arabia. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Ex-PIDEA agent Jonathan Morales, tinawag na congenital liar ni Senator Jinggoy Estrada. Luzon Grid, isa sa ilalim sa yellow alert dahil sa manipis na reserbang kuryente. Sa Today in Metro, ammonia, tumagas sa isang planta ng yelo sa Pasay City. Sa MBC TV Sports, Omega Empress, ire-representa ang Pilipinas sa MLBB Women's Invitational sa Saudi. At sa Showbiz Spotted, Thai BL Stars of Gan at Pon Puin, may back-to-back kilig treats sa Fun Day 13 in Manila sa July 6. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Congenital liar. Ito ang tahasang itinawag ni Senator Jinggoy Estrada sa dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Jonathan Morales. Ayon pa sa senador, isang pagsasayang lang ng oras ang pagsalang ng ex-PDEA agent sa mga pagdinig ng Senado. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Matapos tawagin na professional liar ni Pangulong Bongbong Marcos, si dating PDEA agent Jonathan Morales ay tinawag naman siya sa Senado na congenital liar. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, hindi credible na testigo si Morales kahit hindi na ito dapat pang pinakikinggan. Sabi ni Estrada, questionable ang pagkatao ni Morales at pagsasayang lang ng oras ang pagsalang sa kanya sa Senate Committee on Public Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Morales ay siyang pangunahing testigo sa umunoy PDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos at actress Maricel Soriano sa illegal drugs. Sa kanyang opening statement, sinabi ni De La Rosa na hindi dapat hinahadlangan ang sinumang testigo sa Senado. Ganun pa man ay dapat ang mga testigo ay may personal knowledge sa kanyang testimonya at hindi galing sa kung sinong confidential agent. Sa panig ni Senator Francis Tolentino, wala pang batas sa bansa na nagpapataw ng parusa sa unauthorized na paglalabas ng mga classified document. Itikognay ng umunoy leakage sa confidential document mula sa PDEA na unang kanilang itinatanggi. Maliban lamang sa memorandum circular na inilabas ng Malacanang, sa record na galing sa Civil Service Commission, dinismiss si Morales sa PDEA dahil bumaligtad siya sa anti-illegal drug operation na kanyang ginawa at sinabing gawa-gawa lang ito nang siya ay isinalang sa korte bilang testigo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Kaugnay nito, iginiit ng isang kongresista na hindi na dapat pang paharapin sa anumang pagdinig sa Senado si ex-PDEA agent Jonathan Morales dahil umano sa kaduda-dudang kredibilidad nito. Kung bakit alamin sa report ni Boy Gonzales. Hindi na umano dapat paharapin sa susunod na pagdinig ng Senado patungkol sa sinasabing PDEA leak ang dating ahente ito na si Jonathan Morales. Si Morales ang nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Una na ring tinawag ng Pangulong BBM na professional liar si Morales at isang jukebox na aawit ng kahit anong kanta kapalit ng bayad. Ayon kay Manila Congressman Attorney Joel Chua, iginit ito na puro lang naman hearsay ang sinasabi ni Morales. Nagmimistula tuloy anyang political circus ang pagdinig. Dagdag pa ni Chua, questionable rin ang kredibilidad ni Morales na naharap sa iba't ibang kaso. Para sa mamabatas at abogado, mahirap pagtiwalaan ang kredibilidad nito kung kaduda-duda ang kanyang pagkatao. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. 2 oras ilalagay sa yellow alert ang Luzon Grid mamayang hapon dahil sa manipis na reserba sa kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 20 planta ang nag-force outage habang 4 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Magsisimula ito mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Inilalabas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Magandang tanghali Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Lunes, May 13, 2024. Sa kasalukuyan, easterlies pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya naman asahan pa rin ang mainit na mga tanghali, gayunman, mataas din ang tsansa ng isolated rains at thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Batay naman sa pinakauling pagtaya ng Pag-asa, wala pa rin namomonitor na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman kung may binabala kayong outdoor activity, event o di naman kaya ay gala with the family, makakaasa po tayo ng maaliwalas na panahon at least for this week. Sa Luzon at Mindanao, fair weather conditions ang mararanasan pero mataas din ang posibilidad ng isolated rains sa eastern sections lalo na sa hapon at gabi. Dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula 26 to 35 degrees Celsius. Habang sa Legazpi City naman, inaasahang aakyat ang init sa 33 degrees Celsius. Samantala sa Visayas,
Maaliwalas na kalangitan na may tsansa rin ng pulupulong pag-ulan ang inaasahan, kaya naman magbaon pa rin po palagi ng payong tuwing lalabas ng bahay. Habang sa Metro Davao at Cagayan de Oro, papalo naman sa bahagyang malamig na 32 degrees Celsius ang maximum forecast temperature. Para sa ating heat index forecast, bagamat sinabi ng Pag-asa na the worst is over ngayong tag-init, hindi po ito senyales na dapat na tayong magpakakampante dahil hindi pa rin inaalis ang posibilidad na makaranas tayo ng mga delikadong level ng heat indices. Tulad ngayong araw, inaasang sisipa sa delikadong 47 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan, na sinundan naman ng Dagupan, Tuguegarao, Rojas City at Guian sa Eastern Samar na aakyat naman sa napakainit din na 46 degrees Celsius. Kaya naman po ang lagi naming paalala, iba yung pag-iingat pa rin po dahil mataas pa rin ang risk na heat cramps at heat exhaustion lalo na kapag matagal ang exposure sa init. At higit sa lahat, uminom ng maraming tubig. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:16 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, nagkaroon ng ammonia leak sa isang planta ng yelo sa lungsod ng Pasay. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid sa atin live ni Noche Cacas. Noche. Sa peligro ang mga residente sa ammonia leak dito sa Layog Street, kanto ng FB Harrison Street, Barangay 3, dito sa lungsod ng Pasay. Ayon kay Fire Inspector Amado Rivera ng Pasay City BFP, sinara na nila ang gate valve ng ammonia papasok ng isang machine. Tinutukoy na lang nila ang pinanggalingan ng singaw na linya. Alas 10 kanina nang maglabasan na bigla ang mga empleyado ng Summit Ice Plant. Isang empleyado naman ng planta ang nasaktan dahil natapinok sa kasagsagan ng paglikas. 4 na mga fire volunteers na responde ang binigyan ng first aid dahil sa nahirapang huminga. Sabi ng Bureau of Fire Protection, pansamantalang isasara ang planta ng yelo habang gumugulong ang investigasyon sa mga empleyado. 11:55 naman kanina o ngayong tanghali, binuksan na sa motorista ang FB Harrison Street. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Isa't kalahating buwang kukumpunihin ang bahagi ng Lanuza Avenue sa Pasig City na isa sa mga pinakamahalagang kalsadang tumutulay sa major thoroughfare sa Eastern Metro. Abiso ng Pasig City Government, isasara gabi-gabi ang Lanuza mula ngayong May 13 hanggang June 30 para sa rehabilitasyon ng Department of Public Works and Highways tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga kinabukasan. Para sa mga maiipit sa traffic sa paligid ng Valle Verde, maaaring gamitin ang Julia Vargas Avenue kung manggagaling sa C5 o dumaan sa Ultra Drive kung manggagaling sa Meralco Avenue palabas ng C5. Kaugnay nito, asahan ang posibleng pagtindi pa ng traffic sa Barangay Ugong lalo na sa IPI intersection tuwing isasara ang kalsada. Thai fans, make some noise! Sunod-sunod na talaga ang pagdating ng mga paboritong Thai actor sa bansa. Sa July nga, may magbabalik Pinas at mayroon ding first-timers. Kung sino ang mga tambalang magpapakilig ng Pinoy fans, alamin sa Showbiz Report na ito. Back-to-back kilig na naman ang hatid ng Thai star sa Fan Day 13 ng GMMTV na gaganapin sa Manila. Sa pagkakataong ito, ang tambalang off-gone na magbabalik Pinas. สวัสดีครับออฟครับกันครับตอนนี้นะครับเราสองคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะพวกเราเนี่ยกำลังจะได้ไปเจอแฟนๆที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่งาน At ponpuin na first time bibisita sa bansa. SM North ESSA Sky Dome นะครับใครที่อยากมาเจอพวกเราเนี่ยอย่าลืมซื้อบัตรกันด้วยนะครับ
ang magpapasaya ng Pinoy fans sa July 6 at the Sky Dome. Tulad noong nakaraang taon, back-to-back fan meetings and fan sign activity ang magaganap in between the two shows. Ang tickets ay nagkakahalaga ng mula 3,500 pesos hanggang 14,500 pesos. Ilan nga sa perks na naghihintay para sa fellow fans, depende sa bibili na tickets ay private or group photo, high-buy at official poster. Sina Pond at Puwin ay binansagang rising stars of GMMTV matapos bumida sa 2021 drama na Fish Upon the Sky. Dahil naman sa kanilang mahusay na pagganap sa seryeng Never Let Me Go, nakasungkit ito ng nominasyon bilang Best Asian LGBTQ+ program. Habang sina Off at Gone naman ay huling nasa bansa last year. Ilan sa mga pinagbidahan nitong sikat na Thai series ay Not Me at Theory of Love. Taong 2019 ay uwi ng tambalang Off Gone ang Best Couple Award. Ang ticket selling para sa GMMTV Fan Day 13 in Manila ay aarangkada sa May 18. Bisitahin lang ang official page ng CDM Entertainment para sa iba pang detalye. At sa aming pagbabalik, K-drama star naman tayo. Balikan natin ang mga kaganapan sa Manila fan meet ng South Korean actress na si Park Min-young nitong weekend. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. San Miguel Corporation nanawagan sa mga motorista na mag-load na rin ng RFID para hindi na magdulot ng mabagal na trapiko sa mga tollway. Sa MBC TV correspondents, Commission on Human Rights, iimbestigahan ang sunod-sunod na patayan sa Negros Occidental. Sa trending and viral show, gender reveal gone wrong, bisita na mag-asawa naging kulay blue. Sa MBC TV Sports, Omega Empress ire-representa ang Pilipinas sa MLBB Women's Invitational sa Saudi. At sa Showbiz Spotted, first Manila fan meet ng Marry My Husband K-drama star Park Min-young, dinagsa ng Philo My Beans. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nanawagan ng San Miguel Corporation sa mga motorista na mag-load na ng kanilang RFIDs para maiwasan ang unnecessary build-up ng trapiko sa mga tollway. Batay sa ulat ng kumpanya, nasa higit 30,000 mga transaksyon ang naapektuhan ng mga delay nito unang linggo pa lang ng Mayo. Ang detalye alamin sa report ni Nicole Lopez. Nanawagan ang San Miguel Corporation Infrastructure sa mga motorista na magpa-load ng kanilang RFIDs upang hindi maging sanhi ng trapiko sa mga tollway. Ayon sa SMC, dapat niloloadan ng publiko ang kanilang RFIDs o auto-sweep para maiwasan ang delay sa mga toll gate na nagdudulot ng traffic. Sabi ng SMC na siyang nag-ooperate sa Skyway at NAIA Expressway, lumala ang sitwasyon ng traffic sa mga tollway dahil sa mga motoristang kulang ang balanse o di kaya walang laman ang mga RFID. Sa inilapag na datos ng SMC, kabuuang 31,712 na transaksyon o 15% ang naapektuhan sa Skyway at NAIA X sa pagitan ng May 1 hanggang May 7. Gusto naman ng SMC na maghigpit sa mga motorista sa paraan ng pagmumulta sa mga ito upang masolusyonan ang traffic sa mga toll gate. Pero sa ngayon, sinabihan ang toll operators ng Toll Regulatory Board na huwag pagmultahin ang mga motoristang walang sapat na RFID balance. Pinaplano na rin ng SMC na magsagawa ng road widening upang makadagdag sa toll gates at makatulong sa pagresolba sa traffic. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, lumikha si Pangulong Bongbong Marcos ng isang special committee na nakatakdang mangalaga sa karapatang pantao sa loob ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtugon at pagpapatuloy sa kasunduang pinirmahan ng Pilipinas at United Nations mula pa noong 2021. Narito ang ulat ni Arnold Herrera.
Bumuo si Pangulong Bongbong Marcos ng isang komite na naglalayong pangalagaan ang karapatang pantao sa Pilipinas. Sa bisa ng Administrative Order No. 22, magkakaroon ng Special Committee on Human Rights Coordination na pangungunahan ng Executive Secretary, katuwang ang kalihim ng Department of Justice, habang nakaagapay naman bilang mga miyembro ang kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government. Ito'y matapos bigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtugon sa United Nations for the Joint Program on Human Rights o UNJP na pinirmahan noong 2021 sa pamamagitan ng pagpapalakas ng law enforcement at paglikha ng mga polisiya maging ang proseso sa paggamit ng hustisya. Ang komite ay nakatakdang mag-monitor at tiyakin ang epektibong implementasyon ng mga polisiya at programa ng pamahalaan na naglalayong pangalagaan ang karapatang pantao, lalo na ng mga persons deprived of liberty o PDLs, at maging mga individual na sangkot sa terorismo. Maliban dito, inaasahan ding manguna ang komite sa mga investigasyon at paglabas ng ulat kaugnay sa mga hinihinalang insidente ng paglabag sa karapatang pantao, sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Iimbestigahan na ng Commission on Human Rights o CHR ang mga serye ng pamamaslang sa probinsya ng Negros Occidental. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Wini-welcome ng Philippine Army ang gagawing investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR sa siling patayan sa lalawigan ng Negros Occidental kung saan 8 sibilyan na ang namatay na inamin mismo ng New People's Army o NP nitong April 2024 hanggang May 2024. Ayon kay 3rd Infantry Division Commander Major General Marion Sison, all out ang kanilang suporta sa CHR sa kanilang gagawing investigasyon hinggil sa nasabing kaso. Dagdag pa ni Sison, sana mabigyan ng hustisya ang biktima ng umano'y NPA. Nakahanda naman ang Philippine Army at CHR na magtulungan na mapasiguro na mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Dinakip ng PNP ang isang magsasaka sa bayan ng Villasis matapos makumpiska sa kanyang tahanan ng hinihinalang shabu at mga illegal drug paraphernalias. Sa ulat ni Villasis Acting Chief of Police Major Edgar Alan Serkin, alas 2 ng madaling araw kanina nagsilbi ng search warrant ang kanyang mga tauhan kasama ang 2nd Pangasinan Mobile Force Company sa bahay ng subject person na si Wilson Nobencido, 49 anyos, may asawa magsasaka at residente ng barangay Amamperes ng nabanggit na bayan. Kasama nila ang mga barangay official sa lugar nang halugugin ang bahay ng suspek kung saan ay nakumpiska rito ang humigit kumulang 44.51 grams ng hinihinalang shabu na may street drug price na 302,668 pesos. Ang suspek ay kasalukuyang nasa custodial facility ng Villasis Police Station habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga, binunot at sinunog ng mga otoridad ang 1.7 milyong piso ang laga ng tanim na marijuana sa 3 magkakaiwalay na marijuana eradication operation sa lalawigan ng Kalinga. Winasak na pinagsanib na operatiba ng Tinglayan Municipal Police Station, 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company at Drug Enforcement and Intelligence Unit ng Kalinga Provincial Police Office ang 6,000 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 1.2 milyong piso sa bulubunduking bahagi ng Barangay Tulgao East, Tinglayan. Ipinatupad din ng pinagsanib na personnel ng Kalinga PNP, Philippine Army at PDEA ang Oplan Sukisok sa communal land sa Barangay Kinama, Rizal, Kalinga na nagresulta sa pagkakadiskubre ng 2 plantation sites na tinamnan ng 2,700 fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 540,000 pesos. Walang nahuling cultivator sa mga naturang anti-drug operation. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino.
It's a boy, it's a girl, it's an avatar. Binaha ng Laugh Reacts ang video ng mag-asawa na nagdaraos ng gender reveal. Kaya lang, ang atensyon ng mga netizen tila wala sa nalamang kasarian ni Baby, kundi sa bisita. Ang isa kasi sa mga kaibigan ng mag-asawa halos maligo ng pulbos na kulay blue. Ang batuhan ng jokes at banat ng mga netizens sa comment section, panoorin sa trending report ni Rose Babiera. Kanya-kanyang entry ng banat ang mga netizen online sa viral video ng mag-asawa sa kanilang gender reveal. Sa video kasi na pinost ni Donna Dacanay, sa umpisa, kitang-kitang excitement ng mag-asawang Lovely at Franz habang inaabangan na ma-reveal ang gender ng kanilang anak. Ang pakulo ng mag-asawa, magde-deadlift si Franz gamit ang isang barbell na may nakakabit na plastic sa magkabilang dulo. Laman nito ang pulbos na tutukoy sa kasarian ng baby. At kasabay ng biglaang pagbagsak ng barbell, kusang bubukas ang plastic at tila sasabog ang pulbos. Pero maya-maya lang, ang gender reveal tila gone wrong. Imbes kasi nasa ere sumabog ang pulbos, tila bumuhos ito sa isa sa kanilang mga bisita. Ang scene stealer na ito ay si Laila, kaibigan ng mag-asawa na naatasang kumuha ng video ng mahalagang okasyon na ito. Ang ending, halos hindi na siya makilala dahil tila naligo na ito sa pulbos na kulay blue. Hindi naman pinalampas ng mga netizen ang nakakatuwang pangyayaring ito at pinaulan na ng mga komentong talaga namang nakaka-good vibes. Pagpupuri ng isa, blooming daw ang tita ng baby boy. Ang iba naman, kinumpara ang babae sa mga cartoon characters na kulay asul. Pagbibiro ng isa, umattend lang daw naging avatar pa si ate. Ang isa naman, binati ang mag-asawa. Ika nito, congratulations on the baby boy and the Smurf. Marami ang nag-request na makita ang POV ni Laila. At sa videong ito na pinost ni Lovely, makikita na stable pa rin ang kuha niya kahit pamalabo ito dahil sa pulbos. Pinasalamatan naman ng mag-asawa ang kaibigan sa pagiging bahagi ng okasyon na ito at sinigurado na ligtas ito at masaya pang nakikitawa sa mga netizen. Sa ngayon, umabot na sa halos 24 million views at 26,000 comments ang video na ito. Para sa NBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng esports, talaga namang dinodomina ng kababaihan ang mundo ng sports. Dahil panibagong kampyonato ang nakuha naman ng Smart Omega Empress sa katatapos lang na Cebol Road to MWI Finals. Tinalo nito ang TNC Z4 para tuluyang marepresenta ang bansa sa inaabangang 2024 MLBB Women's Invitational. Ang naging laro sa report na ito. Laban sa TNZ4 FA! Bow down before the Empresses of Smart Omega. Muling pinatunayan ng Smart Omega Empress kung bakit isa sila sa maituturing na best female team in MLBB scene. Matapos dominahin ng TNC Z4 in a sweeping victory at tuluyang masecure ang spot sa Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2024 na gaganapin sa Saudi Arabia. Sa ginanap na Silab Road to MWI Finals kagabi, isang 14-1 beatdown na ganang naitala ng Empress sa Game 1 sa pangungunayan ni Gwyneth Not Ayanami Dayagon bilang MVP with 116 skilled assist. Sa second game, malaki naman ang naging gampani ng roamer ng team na si Mary Christine Mirai Vivero in their 12-3 domination. At pagdating sa Game 3, dito na tuloy ang tinapos ng Omega ang laban. Build naming magandang discipline na gameplay. So yun, nagmatter talaga siya kasi talagang yun yung pinagfokusan namin kung paano namin lilinisin yung mga kada galaw namin inside the game, ganon. Excited po kasi parang ngayon lang kami nabigyan ng chance na ganyan kalaki yung prize pool na and parang first time din po namin sa bansang yun kung saan i-held yung competition. Parang exciting po na sa part na makakita kami ng ibang continent, ibang klase ng culture naman din. And then sa paglalaro naman po, excited na din kami na maglaro. At the same time, gusto din po namin talaga kasi parang gigil din kami din talagang mag-practice at mag-improve pa ng sobra.
Ang MWI 2024 gaya ng MLBB Mid-Season Cup ay bahagi ng Esports World Cup na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. Kabilang sa nasabing World Cup ay ilan sa mga kilalang esports gaya ng Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile at Tekken 8. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. It's definitely a brand new day, lalo na para sa Philo My Beans na halos 2 dekada nang naghihintay ng pagkakataon na makita in the flesh ang South Korean star na si Park Min-young. At nitong weekend, dininig na ang kanilang hiling sa pamamagitan ng isang fan meet. Ang mga kaganapan tutukan sa Showbiz Report ni Arnold Herrera. Philippines did not disappoint. Dinagsa ng Philo My Beans ang press conference ng Marry My Husband hitmaker na si Park Min-young para sa kanyang first ever Manila fan meet na pinamagatang My Brand New Day. Oh my God, you're so beautiful. Hi guys! Pagtapak pa lang sa stage, all-out na hiyawan mula sa daan-daang fans ang agad na sumalubong sa South Korean actress. Taos-puso itong nagpasalamat nang malaman ang tagumpay ng kanyang mga pinagbidahang palabas, hindi lang sa Korea, kundi pati rito sa Pilipinas. What can I say? It was truly an amazing moment that to witness those, great success. Very grateful for everything and, yeah, I'm so grateful. That's all. Bagamat kilala sa pagganap sa romantic comedy shows, aminado ang 38-year-old star na hindi raw ito madali. Ang City Hunter lead star, may pa words of wisdom rin sa kanyang fellow empowered women. I think self-respect is the key word. Maybe we should have a self-respect always and don't forget to have it in my life. And then if you do that, you are more valuable than you think. Gayunman, sa kabila ng kanyang makulay at matagumpay na acting career, naniniwala pa rin ito that her best is yet to come. Nakapanayam ko rin ng ilang Philo My Beans na hindi na itago ang kanilang kilig, lalo't ito ang unang beses na bumisita ang Korean star sa bansa. Minahal ko po siya sa City Hunter. First year high school pa lang po ako. Ngayon, 12 years ko na siyang minamahal at sinusuportahan. Naiiyak ako. Ganda niya. Sobra. Love you, we love you, we love you. Si Park Min-young ay kilala sa kanyang pagganap sa rom-com hit na What's Wrong with Secretary Kim na ginawa ng Philippine adaptation, tampok ang tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino, at ang kanyang top-rating revenge series na Marry My Husband. Welcome to the Philippines! Mahal kita, Park Min-young! Para sa MBC TV Network News at sa ngalan nating Showbiz Angel, ito po si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arnold. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong Showbiz Angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Karen and Yuel. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.